Um, Kapag nagtatanggal ka ng ID o uniforme pagkatapos ng trabaho, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Parang, akin na ulit ang oras ko. Oo, sobrang totoo niyan. Pero paano kung ang mismong konsepto ng off-duty isa na lang illusion ngayon? Sige, himayin natin ito. Ang misyon natin para sa iyo ngayon ay intindihin itong isang malaking pagbabago sa buhay professional. Nabasa ko kasi sa The Philippine Star, nagsulat si Aris Chan sa Experience Beyond the Lens. Tungkol ito sa isang bagong pulisya mula sa Civil Service Commission, yung Resolution number 26,111. Tama. Bale, nagpataw sila ng 24/7 na total gambling ban para sa lahat ng kawani ng gobyerno. At ang epekto nito, lalo na sa mga nasa sangguniang panlalawigan o kahit anong sangay, napakatindi. Grabe. So parang binubura na nito yung linya sa pagitan ng personal na oras at professional na obligasyon, di ba? Eksakto. Napakalaking shift nito mula sa tinatawag nating behavior-based papuntang perception-based compliance. Hindi na lang ito. Wait lang. Ipaliwanag natin yung perception-based na yan. Naisip ko tuloy, para kang isang sikat na brand ambassador. Oo, magandang halimbawa yan. 'Di ba? Kahit nakatsinelas ka lang at bumibili ng suka sa weekend, dala-dala mo pa rin ang pangalan ng kumpanya. Ikaw pa rin ang mukha nila. Correct. Kasi hindi na lang ito tungkol sa mismong pag-upo mo sa kasino para magsugali. Papasok dito ang issue ng traceability. Dahil sa mga smartphones at social media? Oo, halos lahat ngayon may kamera na sa bulsa. Isang picture mo lang na nakatayo malapit sa isang pasugalan, tapos na-post online, iisipin agad ng publiko na corrupt ang buong opisina ninyo. Yung perception na yon ang basehan ng compliance mo. Bigyan natin ng mukha yan gamit yung source natin. May kwento doon tungkol sa isang napakagaling na legislative staff. Walang mintis, sa trabaho, malinis ang record. Oo, nakita siya pumasok sa isang kasino. Tama, sa labas pa ng jurisdiction niya yun tuwing weekend. Dati, personal na desisyon niya yun eh. Ngayon, compliance violation na agad kahit ano pa ang ginawa niya sa loob. Hindi man napakalupit naman nito. Kung isipin mo, oo. Kasi parang masisira yung perfect record mo dahil lang sa isang simpleng weekend trip. Ang lala naman. Mukha nga siyang malupit kung personal na atake ang tingin mo. Pero ang totoong usapin dito ay system design. System design. Paano pumasok yun dito? Sa artikulo kasi, kinumpara ito sa mga problema sa payroll delays ng mga job orders sa gobyerno. Kapag umaasa ka lang sa magandang intention, Imbes na sa matibay na sistema? tama. Kung malabo ang proseso ng payroll mo, kahit gaano kabait ang HR, madidelay at madidelay ang sweldo mo. Gets ko na. So sa professional na buhay mo? Oo, kung ang routine mo tuwing weekend maglagi sa mga lugar na madali kang mapagkamalang gumagawa ng bawal, umaasa ka na lang sa swerte. Umaasa ka nang walang kukuha ng litrato mo. Sa bagong polisiya, hindi na opsyon ng swerte. Kailangan may proteksyon ka. Kaya nga, naglatag si Aris Chan ng roadmap para kontrolin ang sistema mo. Una, kailangan mong i-audit at tanggalin ang digital exposure mo. Ano yung ibig sabihin nun sa pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, burahin mo yung mga gambling apps o accounts na pwedeng mag-link sa'yo. Kahit nasa private phone mo lang yan, traceable pa rin yan eh. Okay, so lilinisin mo ang digital footprint mo. Ano pa ang kailangan gawin? Pangalawa, i-calibrate mo yung off-duty behavior mo. Umiwas ka sa mga lugar kung saan ang presensya mo ka lang pwedeng bigyan ng mali siya. Parang kailangan mo nang planuhin ng maigi yung personal na buhay mo, no? Oo, itrato mo na parang nagda-draft ka ng batas. Planado at detalyado. At may isa pang mahalagang utos dito. Ano yun? Kailangang isama sa mga internal briefings ang mga job order at contract of service personnel. Madalas kasi akala nila, exempted sila sa mga ganitong rules. Walang ligtas, mapa-regular man o JO. At alam mo, habang pinag-uusapan natin ito, mapapaisip ka rin kahit nasa pribadong sektor ka eh. Oo naman, kasi mabilis din ang pagbabago dyan. 'Di ba? Basta may camera at internet ang mga tao sa paligid mo, nagiging isa na ang personal mong galaw at ang professional na reputasyon mo.
Hindi ka na pwedeng maging kampante ngayon. Tama yan. Kailangan mo talagang protektahan ng sarili mo gamit ang matibay na personal na sistema. Dahil sa digital footprint natin na nagpapadali sa traceability, mapapatanong ka talaga eh. Oo nga. Darating kaya ang panahon na ang bawat galaw natin sa labas ng opisina, anuman ang trabaho natin, otomatikong magiging bahagi na ng ating daily performance evaluation? Paano kung gumating ang araw na hindi mo na talaga pwedeng hubarin ng iyong ID?